Inyong mga Biblia, kunin po natin ating mga Biblia, and let's go to Malakay chapter 3. Amen. Yan, maganda itong pag-uusapan natin ngayon. Malakay chapter 3, at mamaya pupunta tayo doon sa Acts chapter 5. Amen. Yan, sige. Malakay chapter 3, tapos, lagyan nyo lang ng palatandaan. Tapos, pupuntan natin yung Acts chapter 5. Amen? Maganda to. Maganda to. Ang ating pinag-usapan ay the committing o commitment to give. Amen? Commitment to give. O commit to give. Dapat matuto tayo na maging committed sa pagbibigay. Amen? At pag nagbigay tayo, ano yung magandang pagpapala sa buhay natin? At anong klaseng pagbibigay? Anong klaseng commitment pag tayo ay nagbigay? Okay, sige. Doon muna tayo sa Malakay chapter 3 in verse number 8, magsisimula tayo dito. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Malakay chapter 3, beginning from verse number 8. At madaling hanapin lang yan. Last na aklat ng Old Testament. Amen? Yan, madali lang yan. Sandali lang, hinahanap pa ng Bible student. Oh. Fourth year pa yun. Ano? Sige, okay, nandyan na ba kayo? Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ready, read. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Number 12, and all nations shall call you blessed, for ye shall be delightsome land, saith the Lord of hosts. Ganda ito. Amen? Now let's go to Acts chapter 5. Yan, dito tayo magsisimula. Okay? Babasahin natin ito hanggang sa verse number 11. Yan, amen? Yan, sabay-sabay ulit tayo. Ready, read. But a certain named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? While it remained, was it thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And great fear came on all them that heard these things. And the young men arose, wounded him up, and carried him out, and buried him. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing that was done, came in. And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for a much? And she said, Yea, for so much. Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead, and carrying her forth buried her by her husband. And great fear came upon all the church,
and upon as many as heard these things. Ayan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga nabasa po namin mga talata. Pagpalain niyo po ito, magbigay sa amin ng linaw, Panginoon, to be blessed from Thy Word, and we know how really important to give our tithes and offerings, O God, and our commitments. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pagpapakumbaba, and give us also the wisdom and understanding to receive your words, O God, at magkaroon po kami ng pagnanasa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige, pwede na kayo mo po. Sige, tuloy-tuloy tayo. So, ulit ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay napakahalaga itong ating pinag-uusapan tungkol sa pagbibigay. Amen? Amen? Ayan, so we need to be committed to give our tithes and offerings and our commitments. Okay? Bakit tayo magbibigay? Sapagkat papaano at bakit tayo magbibigay? Magbigay tayo voluntarily. Naalala niyo yung unang puntos ko na yan. Amen? At magbigay tayo honestly. Amen? Yan. Huwag tayong magbigay na merong kalakip na pagsisinungaling. Amen? Kundi magbigay tayo, nagbigay na rin lang tayo, magandang maging honest tayo. Nakikinig? Tignan niyo po yung binasa natin. Bago natin balikan yung Malakay. Doon sa binasa natin, chapter 5 in the book of Acts, doon lamang sa may mga nasa taas na talata, in chapter 4, makikita niyo dyan, nandyan si Barnabas, tama? Pinag-aralan natin noong nakaraan yan. Si Barnabas nagbenta rin ng kanyang lupa. Oo, in verse number 37, chapter 4. Pero, kasi ang promise niya sa Panginoon, ibibigay niya yung lahat pag nabenta niya. So, ibinigay niya yung lahat. Nakuha niyo? So, anong ibig sabihin niyan? Nung nangako si Barnabas na magbigay sa Diyos, magbenta ng kanyang lupa, yun yung pangako niya, ibigay niya lahat. At makita naman natin dito na si Barnabas ay honest siya sa Diyos. Amen? Ibinigay niya ito lahat. But in chapter number 5, meron din pong pangyayari dito na merong mag-asawa dito, itong si Ananias at saka si Sapphira, mga kapatid, na-encourage din sila na magbenta ng kanilang lote. Oo. Pero, nung natanggap na nila yung kanilang pinagbentahan, ay nagkasundo sila na mag-asawa na hindi nila ibigay lahat ayon doon sa mga talata na ating binasa. Nakikinig kayo? Siguro malaki yung kanilang pinagbentahan at nung hawak na nila yung pera, natuksunat sila na hindi na ito ibigay lahat at doon sila nagkasundo. Okay, nakikinig tayo? Nakikinig? Kaya ang sabi ko sa inyo, pag nagbigay tayo, magbigay tayo na matapat. Let's give it honestly. Amen? Whatever amount we are going to give, let's learn to give it honestly. Ayaw nyo ganon? Ha? Nakikinig ba kayo? Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na napakahalaga ang pagiging honest? Naintindihan nyo ba ako? Sabi ng Bible dito, tingnan nyo to ha. Sabi ng Biblia, 1 Thessalonians 4:12, ano sabi niya? That ye may walk honestly toward them that are without. Sabi dun sa Hebrews, mga kapatid, pray for us, 13:18, for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. Nakikinig? Let us walk, Romans 13:13. Let us walk honestly as in the day, not in rioting, and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and inveighing,
Nakuha nyo? Anong ibig sabihin ng rioting? Magulo, violente, disorder, hindi naka-order. Wantonness. Anong ibig sabihin ng wantonness? Lustful, sensual, unruly. Nakikinig? Undisciplined, dirty, impure, filthy, mahalay. Yan. Kaya ang encouragement sa atin ng Bible, mga kapatid, ay maging honest tayo sa lahat ng anggulo ng ating buhay. We're not perfect, but we need to be honest. Come on, amen. Maging sa maliit na bagay, kinakailangan matuto tayong maging honest, lalong-lalo na pagdating sa pera. Makinig kayo. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na maraming nasisira dahil sa pera? At pag tayo ay hindi tayo napagkatiwalaan ng anumang halaga, sino ngayon na magtitiwala sa atin? Di ba? Sa labas nga, pag nasira ka sa pera, mga kapatid, naku, nakakaya yun. Tama? Lalong-lalo na pag alam na may Bible ka, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, Baptist ka, tapos nagsinungaling ka dahil sa pera, naku, nakakaya yan. Ha? Nahihiya ba kayo pag nagnakaw? Nakakaiya ba yung magnakaw ng pera? Ulitin natin. Nakakahiya ba yung magnakaw ng pera sa kapwa? Come on, sumagot naman kayo. Parang hindi kayo naniniwala doon eh. Ulitin ko. Nakakahiya ba ang magnakaw ng pera? Ulitin ko. Nakakahiya ba yung magnakaw ng pera sa kapwa? Di ba? Nakakahiya pagka nagnakaw ka ng pera sa kapwa mo. Pero, hindi rin ba higit na nakakahiya na magnakaw ng pera ng Diyos? Come on, amen? Now, ang tanong ko ganito, gaano katotoo yung tithes na ibinibigay natin? Ha? Tingnan nyo, wala na kayong amen, di ba? Di ba? Pambira, sasabihin ko sa inyo, nahihiya tayo pag kumuha tayo, nagnakaw tayo ng pera ng kapwa natin tao. Pero bakit hindi tayo nahihiya na nakawin yung pera ng Diyos? Di ba? Di ba? Alam nyo ba ito ngayon? Pag magnakaw ka o hindi ka honest, lalong-lalo na sa pagbibigay, makinig kayo, if you are not honest in your giving, you have no protection from God. Do you understand? Amen? Dishonest giving, no protection for the dishonest giving. Dishonest giving has no protection from God. Nakikinig, amen? Pagka ikaw ay hindi ka honest sa pagbibigay mo, mga kapatid, alam mo ba na wala kang protection mula sa Diyos? Come on, amen? Alam mo ko dito kasi linggo-linggo chinecheck ko yung mga offering natin. Ayan, alam ko yan. Meron nga dito. May regular naman kayong trabaho, pero wala kayong record sa pagbibigay. Ayan, napakatahimik natin. Punta natin yung Malakay. Punta natin si Malakay. I know your favorite book in the Old Testament is the book of Malakay. Wala, pambirang buhay na ito. Okay lang ba kayo, mga kapatid? Tingnan nyo, ano sabi ng Bible dito? Sabi ng Biblia, ang mga tao
tao ng Diyos, ang aking mga tao, sabi ng Panginoon, they rob me. Nakikinig? They rob me. Ano yung ibig sabihin ng robbing? Kinukuha mo, ninanakaw mo, yung hindi iyo, harapan doon sa nagmamayari. Yun ang robbery. Yun ang robbing. Amen? So ano mangyayari pag ginawa natin? Saan natin ninanakawan ang Panginoon? Saan natin nire-rob ang Diyos? In tithes and offerings. Amen. In tithes, in offerings. Kaya wag natin kukunin yung tithes natin, wag natin kukunin yung offerings natin, kasi the moment na kinuha natin yan, nire-rob natin ang Diyos. Kaya hindi dapat natin kunin, kasi yung tithes at saka offerings sa Diyos yan. Come on, amen. Sa Diyos yan, hindi iyo, hindi akin yan, hindi atin yan. Sa Diyos yan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Bring. Hindi ito ipadala. Tama? Kundi dalhin. Sinong magdadala? Di ikaw, ako, tayo. Amen? Ano yung dadalhin natin? Ano yung dadalhin natin? Verse number 10. Ready? Sagot kayo. Ano yung number 10? Ano dadalhin natin? Tithes. Saan natin dadalhin? Storehouse. What is the storehouse na tinutukoy? The house of God. Amen? Ayan. Anong dadalhin natin? Tithes and offerings. Anumang pinangako natin, anumang vow natin sa Diyos. Amen? Yan, ibibigay natin. At ito yung sabi ng Panginoon dito, in mine house and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Sabi ng Panginoon, pagka dinala natin yung tithes natin, yung offerings natin, na totoo, naunawan niyo ba? Na totoo, mga kapatid, kaya wag niyong kukunin yan, wag niyong babawasan yan, kahit 25 centavos yan, kahit magkano yan, wag mong gagalawin yan, wag mong babawasan yan. Bakit? Sa Panginoon yan. At pag ibinigay natin ito honestly, mga kapatid, anong sabi ng Diyos? I will open you the windows of heaven. Amen? Now, napansin nyo, the word windows is plural. With S, tama? Sabi ng Panginoon, bubuksan ko ang bintana o mga bintana ng langit, windows of heaven. But on the next phrase, ano nakalagay diyan? And pour you out a blessing. Singular. Tama? Singular. Bubuksan ng Panginoon yung mga bintana. Mga bintana means marami, means plural. Nakikinig? Pero pag ihuhulog ng Diyos, mga kapatid, paano siya naghuhulog? Blessing. Bakit singular na lang? Isa na lang. Daming binuksan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, isa lang muna ang ihulog ko. Bakit? Kasi pag isa lang, kahit isa lang ang hinulog ng Diyos sa'yo, baka hindi mo kayang ubusin yun ng kahit 1 taon. Baka hindi mo kayang ubusin yung kahit 2 taon. Nakikinig kayo, mga kapatid? Paano kaya kung pagsabay-sabayin ng Diyos na ibuos lahat yon? Blessings. Pero sabi ng Panginoon, blessing, isa lang muna. Bakit? Sapagkat hindi ka bibigyan ng Diyos ng hindi sapat sa'yo. Naintindihan? Kaya isipin mo ito, isang blessing pa lamang ang ihulog sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? That there shall not be room enough to receive it. Naunawaan nyo? Blessing pa lang ang ihulog ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Yung content ng blessing na yan, sabi ng Panginoon, baka hindi magkasa yung lalagyan mo. Blessing lang yon, just one blessing. Paano kung pagsabay-sabay ng Diyos na ihulog yon? Saan mo ngayon ipaglalagay yon? Kaya sabi ng Panginoon, ito yung mga windows. Nakahanda to, naka-ready yan.
Pero ano sabi niya? Blessing lang muna. Kasi yung isang blessing na ihulog ko sa'yo, baka wala kang paglagyan. Do you understand the Bible? Hindi ako nagsasabi, mga kapatid, it is the Bible. Pero ang tanong ko, kapatid, nagtitiwala ba tayo sa salita ng Diyos? Kung nagtitiwala tayo, kung totoong nagtitiwala tayo, mga kapatid, bakit hindi tayo totoong nagbibigay ng tithes? Ha? Tignan nyo naman, ano sabi niya? Pag nagbigay kayo, eto, bubuksan ko mga bintanang ng langit, and I will pour you out blessing that there shall not be room enough to receive it, just one blessing. Look at the content of the blessing. Ha? Naunawa niyo, mga kapatid? Come on, amen. Just one blessing. Ha? Sabi ng Panginoon, isang blessing lang huhulog ko. Saan mo ipaglalagay ito? Oh, may lalagyan ka ba para dito? Mga kapatid, Bible ba yung inaaral natin? That's the Bible. Amen? Ngayon, hindi lang yan. Hindi lang yan. Ha? Alam mo, isa sa mga gusto ko dito, mga kapatid, in verse number 11, ano sabi ng Bible dito? And, ibig sabihin, pag sinabi mong and, magkasama doon sa unang talata. Tama? Hindi magkahiwalay. Amen? Ano sabi ng Bible diyan? And I will rebuke the devourer for your sakes, and he will not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field. Say it. Sino may sabi? Say it, the Lord of hosts. Now, ano ang ibig sabihin yung verse number 11? Protection. Come on, amen? Protection. Ha? In verse number 12, verse number 11, God promised the pouring out of blessing. But in verse number 12, mga kapatid, God promised our protection. Nagkakaintindihan tayo, amen? Ha? Protection. Kaya nga sabi ko sa inyo, no protection for the dishonest people. But if you are honest to God, God promised us His protection. Come on, amen? Kapatid, sasabihin ko sa inyo, kung meron mang pinakamaganda na protection na dapat makuha natin, walang iba kundi yung protection ng Diyos. Tingnan niyo yung protection ng Diyos sa atin. Ano sabi niya? I will rebuke the devourer. Ano sabi niya? Sasawayin ko, hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang mga sumisira sa iyong business, sa iyong kalusugan, sa iyong pinagkakitaan, yung mga business mo. Hindi ko papayagan sila na pakikialaman, sisirain, nanakawan yung business mo. Maging ikaw na nagbi-business. Kasi tingnan mo, kahit anong ganda ng business mo, kung may sakit ka naman na may-ari. Tama? Nakikinig kayo, mga kapatid? Ha? Wala ring kwenta yan. Kahit malakas yung business mo, alright, kumikita yung business mo, pero kung lagi ka namang may sakit, lagi ka namang may karamdaman, lagi ka namang sa hospital, mga kapatid. Pero, lahat yan, buo. Yung protection ng Diyos, kung susundin lamang natin siya. Ha? Ano sabi niya? I will rebuke the devourer. Sino yung mga devourers, mga kapatid? Hindi mo sila kita, pero kita ng Diyos sila. Papunta pa lamang sila doon para manira sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Hoy! Huwag kayo dyan, anak ko yan, matapat yan. Tama? Pangako ng Diyos yun. Ano sabi niya? I will rebuke the devourer. O, pupunta pa lang yung mga magnanakaw. Ano sabi ng Diyos? Hoy! Huwag kayo dyan.
Doon kayo sa mga inaantok, sabi ng Panginoon. Ha? Ano sabi ng Panginoon? Doon kayo sa mga hindi nagsisimba. Ha? Di ba? Mga kapatid, ang ganda. Isipin mo to, ha? May protection ka galing sa Diyos kung honest ka. Pero kung hindi ka honest, kapatid, wala kang protection na manggagaling sa Diyos. Nakikinig kayo? Ha? I will rebuke. Anong sabi ng Panginoon? Rebuke means to chide. Kagalitan. Suwatin. Oh. Hindi mo pa nakikita yung mga maninira, pero ano sabi ng Panginoon? Hoy! Huwag kayo dyan, anak ko yan. Nagtatights yan. Nagsisimba yan. Nagsosol winning yan. Huwag kayo dyan. Ha? Doon kayo sa kabila kasi hindi nagtatights yun. Tama? Sino yung, anong ibig sabihin ng devourer? To eat, to consume, to destroy, to drain, to deplete. Ha? Yung pwedeng sumira, manira, sumaid, magnakaw sa business mo. Ha? Pero pag ang Panginoon nakita niya na honest ka, anong sabi ng Panginoon? Ibibigay ko yung full protection ko sa iyo. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid? Tingnan mo, sasawayin niya, hindi niya bibigyan ng pagkakataon yung mga devourer na yan. Ano sabi niya? For your sakes. Amen? At anong sabi niya? And he shall not destroy the fruits of your ground. Ha? Hindi ko padadapuan yan. Kung may mga pananim ka, sabi ng Panginoon, ako na magbabantay dyan para mamunga yan. Hindi ko padadapuan ng bagyo ng masamang panahon. Ako mag-iingat yan. That's the Bible. Ha? And then ano sabi niya? Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field. Mga kapatid, Diyos ang nakakaalam kung kailan magpapaulan. Diyos ang nakakaalam kung kailan niya titigilin yung ulan. Ha? Nakikinig, mga kapatid? Diyos ang nakakaalam kung kailan niya pamumungahin yung pananim mo. And God is an omniscient God. Do you believe that, mga kapatid? Omniscient ang Diyos natin, kaya huwag niyong kakalimutan yan. Amen? Kaya pagka-honest tayo sa pagbibigay, meron tayong protection galing sa Diyos. Amen? Number 2, eto maganda. Ganda rin to. Honest giving is the diffusion of heavenly blessing in large abundance. Nakikinig tayo? Honest giving is the diffusion. Anong ibig sabihin ng diffusion? Diffuse, pagsabog of heavenly blessing in large amount. Amen? Nakikinig? Tignan nyo dito, doon sa binasa natin, ano sabi ng Bible diyan? Ano sabi niya? I will open you the windows. It means plural. Amen? What window? Anong saan pintuan yan? Windows, not the windows of hell, but windows of heaven. Amen? And pour you out a blessing. Blessing pa lamang, sabi ko sa inyo kanina pa, mga kapatid. Pero anong content nitong blessing na ito? Gaano kaluwang ito, kalaki ito? It's a large abundance. Amen? Kita niyo naman yung content niya. Sabi niya, blessing lamang ito. Pero nasabi niya, that there shall not be room enough to receive it. Wow, amen? Baka hindi magkakasa yung lalagyan mo. Oh, amen? Hindi magkakasa ilagay mo. Kaya ano sabi ng Panginoon? Isa lang muna. Amen? Isa lang muna. Tayo, wala, hindi tayo nakukontento minsan di ba? Pero makinig kayo, honest giving is the diffusion, pagsasabog. Sasabihin ko sa inyo, pag honest ka, sumasabog
ang blessing mo. Come on, amen. Hindi pantasya ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin is truth from the Bible. Come on, amen. Anong gusto niyo mga kapatid? Sumasabog na pagpapala o sumasabog na pagsumpa? Sumasabog na blessing o sumasabog na problema? Ha? Alin doon ang gusto natin? Sumasabog na blessing o pinapasabog ka na problema? Di ba? Alam naman niyo ba yun? Pambira, hindi pa tapos yung isang problema, sumasabog na naman yung isang problema. Ha? Problema dito, problema doon, problema doon. Ay nako, hindi pa tapos yung isang problema. Andyan na naman yung sumasalubong na naman yung isang problema. Ha? Bakit? Kasi hindi tayo honest. Amen. Kahit ikaw si honest, ang mahalagang patutunan mo, mga kapatid, yung ugali, pag-uugali na pagiging tapat, pagiging honest. Amen? Yung nagsasabi ng totoo. Halimbawa, last week, kumita ka ng 500 pesos. How much is your tithes? Bakit hindi nyo makompute? Pag pagmiminas, ang dali nyong makompute. 1 gram gold plus 1 gram na ginto. Ilang grams yun? 2 grams. Yung 50 pesos na tithes ninyo, hindi nyo kayang bigkasin kung magkano. Kwento yun kwento. Meron daw minero na hindi marunong magbilang. 1 plus 1. Hindi niya alam 2 plus 2, hindi niya alam. Pero nang pinakompute, 1 gram plus 1 gram, 2 grams. Magaling. Pagdating sa ginto, alam niyo kung paano computein. Hindi niyo ba alam ng mga Kristiyano? Ganyan din ng mga Kristiyano? Alam niya yan. Magkano kinita mo? 500, 5,000. Pero paki-compute mo nga kung magkano 10% ng 500. Wala, hindi niya alam. Maraming Kristiyanong ganyan. Magkano ang 10% ng 500? Yan, di ba? Hindi lahat sumasagot, di ba? Tama? Magkano ang 10% ng 500? Lakasan nyo naman. Magkano? 50. Kanino yung 50? Sabi ko kanino. Hindi ko tinatanong kung ano yon. Kanino yung 50? Sa Diyos. Amen? Ako, pag nagbibigay ako, ito yung 50 ko. From 500 na tithes ko. Pag nagbigay ako ng offering ko, love offering ko, mas malaki sa tithes ko kaysa offering ko. Mas malaki yung offering ko kaysa tithes ko. Because offering is the highest form of giving. Nakikinig? Nakikinig tayo? Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, matuto tayo na maging honest whatever amount na meron ang ating tithes and offerings. Amen? In fact, it is not the amount para makita ng Diyos kalugod-lugod sa Panginoon, kundi yung totoo. Halimbawa nga, kumita ka ng 300 pesos, magkano ang magkano yung 10% ng 300 pesos? Di ba napakaliit, di ba? Amen. Kaya pag kumita ka ng 300, anong gagawin mo? Itabi mo na yung 30. Amen? Bakit? Hindi nga iyo yan sa Panginoon yan. Kaya yan ang magandang matutunan natin. Pagka nandyan na yung nandyan na yung tithes natin, huwag mo nang pakialaman yan, itabi mo na yan, at paglinggo, huwag mong ipadala, kundi dalhin mo.
Naunawan nyo? Naku, pakidala na lang tong tithes ko kasi meron pa akong sisingilin. Mali. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Bring. Amen? Bring ye all the tithes into the storehouse. Amen? Dalhin mo ito, sabi ng Diyos. Huwag mong ipadala, kundi dalhin mo. Bakit? Kasi yan yung blessing ng Diyos sa iyo. Yan yung blessing ng Panginoon. Kaya dalhin mo. Ikaw ang talagang magdala. Kaya makita nyo, pag honest tayo, makinig kayo, meron tayong protection. Amen? Pag hindi tayo honest, wala tayong protection. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Pag honest tayo, nagdi-diffuse yung heavenly blessing in a large abundance. Amen? Amen! Ay, naku, sinasabi ko sa inyo, dapat maniwala tayo sa Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos, mga kapatid. Kailanman hindi nagsinungaling ang Diyos sa atin. Kaya ang pinakamasarap, mga kapatid, na pagkatiwalaan ay walang iba kundi Diyos. Salita ng Diyos. Amen? Sumunod lang tayo kasi pag sumunod tayo, sasabihin ko sa inyo, walang sumpa ang masunurin na anak ng Diyos, pero maraming sumpa na mararanasan ang mga taong hindi sumusunod sa Panginoon. Very simple, di ba? Anong sabi ni Biblia? Deuteronomy 11, verses 26 and 27 and 28, Behold, I set you this day a blessing and a curse. A blessing if ye obey. Amen? A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God. Now, kita niyo yan? Napakasimple, mga kapatid. Amen? Pag tayo ay sumunod, blessing. Pag hindi tayo sumunod, walang blessing kundi sumpa, curse. Amen? Samantalang napakasimple lamang pagka sumunod tayo, blessing. Amen? Now, ito ngayon. Balikan natin yung binasa natin. Balikan natin ngayon si Ananias at saka si Sapphira. Amen? Nangako itong mag-asawang ito, pero nagbago ang kanilang kaisipan nung natanggap nila yung perang halaga na pinagbentahan nila, na pangako nila sa Panginoon. Ano nangyari, mga kapatid? Hindi na nila natukso sila na hindi ibigay lahat. Tama? Ano ang tawag natin doon sa hindi ibinigay lahat? Samantalang ang pangako nila, ibigay lahat. Anong tawag natin doon? Pagsisinungaling. Sino sa atin dito nakaranas magsinungaling pagdating sa tithings? Come on, maganda yung maging totoo tayo. Di ba? Come on. Ulitin natin. Huwag mo nang ibaba. Sino sa inyo dito, minsan naranasan nyo yung nagsinungaling sa tithes ninyo? Come on. Yan, marami tayo. Amen. Di ba? Marami tayo. Di ba? Ito yung tithes mo. Tithes mo talaga ito. Pero, teka muna, hiramin ko muna ito. Wag muna ito. Sa susunod na lang ito. Muna. Marami kang rason. Tama? Ngayon, itong curse doon. Sa totoo lang, marami tayong kinuha na tithes. Ang sabi natin, hiramin natin, pero hindi na natin naibalik. Tama? Tama ba? Hindi na natin naibalik. Makinig kayo. Magpasalamat tayo, buhay pa tayo. Pero itong dalawang ito, mga kapatid, patay sila parehas. Naunawan niyo ba yun, mga kapatid?
On the spot, namatay sila. Ha? Kaya makikita nyo mga kapatid, ito ha, ito, maging careful tayo. Huwag tayong masanay magsinungaling. Come on, amen. Maaring buhay ka physically, mga kapatid, pero maraming pinapatay ang pagsisinungaling. Pwede niyang patayin, mga kapatid, yung pagiging honest mo. Pwede niyang patayin yung spiritual life mo. Pwede niyang patayin yung tithings mo. Come on, amen. Marami nang pinatay ang pagsisinungaling. Tingnan mo, pag nasanay ka ngayon na hindi nagbibigay ng tama, makakasanayan mo yan, pinapatay niya yung pagiging honest mo sa Diyos. Sabi ko sa inyo, mabuti nga buhay ka pa eh. Buti buhay pa tayo. Amen? Ha? Come on, amen? Oh, ilang beses mo ginawa yan, di ba? Ito yung tithes mo, pero pinakialaman mo, mabuti buhay ka pa. Pero yung mag-asawang ito, mga kapatid, anong sabi ng Biblia? Pagpasok pa lang ni Ananias, anong sabi sa kanya mismo ni Peter? Oh, anong sabi niya? Hey, Ananias, why? Matindi to ha, prangkahan to. Alam niyo ba 'yon? Oh, anong sabi kaagad ni Peter sa chapter 5 verse number 3? Ano sabi niya? Ano sabi niya dito? Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Hey, Ananias, apay ngay agul-ulbod ka. Hey, Ananias, ba't ka nagsisinungaling? Amen. Diretsahan yan. Bakit ka nagsinungaling? Sabi ng Biblia, why hath Satan filled thine heart? Nakinig kayo. Alam nyo ba, pag nagsinungaling tayo sa ating tithes and offerings, puspos ni Satanas ang ating puso. Hindi puspos ng banal na espiritu. Ha? Kaya anong nangyari dito, mga kapatid? Sabi ng Bible, whilst it remained, was it not thine own? Sabi ni Peter sa kanya, hindi ikaw yan eh. And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto man, but unto God. Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos. Makinig kayo. Kaya pag nagsisinungaling tayo, hindi tayo totoo sa ating tithes and offerings, sa ating mga commitments. Makinig kayo. Hindi kayo nagsisinungaling sa pastor ng simbahan ito. Alam niyo kung kanino tayo nagsisinungaling? Sa Diyos. At pagkarinig ni Ananias ito, ano sabi ng Biblia? Ananias, hearing these words, fell down. Ha? Ano nangyari? And gave up the ghost. Amen. Patay. Amen. Patay ka agad. At mamaya-maya, walang kamalay-malay. Siyempre, inilibing. Napansin ninyo yung sinabi ko sa inyo nakaraan? Hindi na siya pinaglamayan, tama? Oh, inilibing na kaagad eh. Oh, siguro sabi ni ni Peter, ilibing na kaagad yan, hindi na dapat paglamayan na yan para hindi gayahin. Ha? At mamaya-maya, walang kamalay-malay si Sapphira, mamaya-maya pumasok, sabi ni Peter, bakit kayo nagkasundo sa pagsisinungaling? Umamin naman si Sapphira, tama? Pagkatapos, after 3 hours, mga kapatid, ayan, patay din siya. After 3 hours nung namatay yung asawa niya, pumasok siya. Wala siyang kamalay-malay, patay na siya. At, makinig kayo, what's the result? Anong naging resulta doon sa church, mga kapatid? Sabi ng Bible, and great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Na makinig kayo.
Nung nakarang linggo, tinalakay na naman natin ito. Ngayon, hindi tayo natututo at wala tayong pagkatakot, mga kapatid. Huwag nyo nang hintayin na may mangyari sa inyo na masama bago tayo magkaroon ng kunwaring pagkatakot. Pinakamaganda, pag narinig natin yung katotohanan, sundin natin ang katotohanan. Amen? Sabi ko nga sa inyo, pagka hindi ka honest, wala kang protection galing sa Diyos. Naintindihan? Pero pag honest ka, nagdi-diffuse, kapatid. Merong diffusion of heavenly blessing even in a large amount. Amen? Di ba? Alin mas maganda? Sumasabog na sumpa, sumasabog na problema, o sumasabog na blessing? Come on, amen. Sumagot tayo. Di ba? O ngayon, alright. Very simple. Very simple. Honesty and dishonesty. Alin ang gusto nyo dyan? Maging honest o maging dishonest? Ayun na kung sasabihin ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo. Ito. Kinuwento ko na ulit sa inyo. Noong nakaraang last 2 Sundays ago, 2 Sundays ago, merong umaten na ayon kay Pastor Hill, yung kinuwento ko sa inyo. Napakayaman. Kumikita siya ng 600 to 700 million a year sa kanyang business. Nagkaroon ng problema. Yung kanyang asawa, kinabit ng kanyang best friend. See? Matinding problema yon. So bumagsak ngayon yung business. At siyempre, magbabayad pa ng malalaking buwis yon. So sabi niya, anong gagawin ko, Pastor? Nakuha niyo? Hindi ko mo may malaking pera ka na, alam mo na lahat ng bagay ng anggulo ng buhay. Hindi totoo yun. Kaya ang pinakamaganda, sa Diyos tayo magtitiwala. Hindi babagsak ang business mo kung honest ka. Hindi ako naniniwalang babagsak ang business mo kung hindi ka honest. Kung honest ka. Kung honest ka, mga kapatid, hindi babagsak ang business mo. Naintindihan niyo ba? Kaya nga napakaganda na meron tayong local church. Amen? Bakit? Diyan tayo pagtuturuan kung paano maging honest sa Diyos. Doon tayo be-bless ng Panginoon. Kaya nga kahit anong hanap buhay nyo, kahit sabi nyo, malit lang tong karinderya ko, Pastor, malit lang itong business ko. Hindi pinag-uusapan dito kung maliit ang kita mo, maliit ang business mo, pinag-uusapan gaano ka ka-honest sa Diyos sa iyong pagbibigay. Amen? Nakikinig ba tayo? Samantalang pagka honest ka, sumasabog ang blessing ng Diyos. Amen? Pero pagka hindi ka honest, sasabihin ko sa inyo, sasabog problema. Nagkakaintindihan tayo? Now, I hope may natutunan tayo sa ating Sunday School pagdating sa pagbibigay. Amen? Wow, what a truth. Amen. Tumayo po tayo lahat. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa amin po narinig. I-bless niyo po ito sa buhay ng bawat anak niyo, Panginoon. In Jesus' name, amen. All right, remain standing.